pinaka number 1 na campaign manager, effective ang campaign manager ng PDP laban ng oposisyon. Aha. Alam mo kung sino? Sino po? Walang iba kundi ang Pangulo natin, si Pangulong Marcos. Siya na campaign manager natin. Kasi dahil sa mga ginagawa niya, tumataas ang rating ng oposisyon. Kasi nag-impuisit sa pamahalaan eh. Magandang araw sa atin lahat mga insan. Ako muli ang inyong banat insan at nandito naman tayo sa isang makatotohanang reaction, opinion at komentaryo. Alam nyo ba mga insan na sa kasaysayan ng pagkakaroon natin ng Pangulo dito sa Pilipinas, namumukod-tangi lang itong si PBBM ang merong pinakamababang trust ratings at approval ratings na nakuha. Dagdag na rin natin sa pag-uusapan natin mga insan na tila ba hirap na hirap ipaliwanag si Claire Castro kung ano nangyari dyan, bakit mababa. At parang tanggap ata nila na mababa yung trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos. At sinasabi nga nila na babawi na lang daw. Sabi nga ng dalawang professor na pinagtatanggol si PBBM sa pagbaba ng kanyang trust rating, meron pa naman daw 3 taon natitira si PBBM para makabawi nga daw at tumaas yung kanyang trust ratings. Yun po yung pinangangalandakan nila na may tatlong taon pa. Naikumpara pa nga nila yan sa mga nagdaang presidente na mababa yung trust ratings katulad po ni Fidel Ramos at ni Gloria Macapagal Arroyo. Kaya nga lang, yung pinagkukumparahan nila dito kay PBBM, ayun kasi walang tapak sila na ginawa dito sa ating bayan. Hindi kagaya ni PBBM, paano siya magugustuhan ng taong bayan? Naghuda siya sa kanyang kapwa Pilipino. Kayaan niyang dalhin o ipadala sa mga banyaga ang ating dating Pangulong Duterte na kapwa niya Pilipino. Nayaan niyang doon litisin ng mga banyaga dahil lang sa kagustuhan nila na mapabagsak ang mga Duterte. Well, hindi naman sila ang nagtagumpay dito mga insan Bagkus ang nagtagumpay talaga na mapadala si dating Pangulong Digong Duterte ay yung mga makakaliwang grupo, yung mga tinagurian natin ngayon na mga terorista na siya talagang gustong pabagsakin noon ni Tatay Digong dahil nga sila yung anay ng ating bansa at ngayon namamayagpag na naman sila at dumadami at online na nga yung rekrutan nila So, at isama na natin sa pag-uusapan natin mga insan na ito palang campaign manager ng PDP laban si Pangulong Bongbong Marcos. Siya pala yung tunay na campaign manager ng PDP laban. Namaya himay-himayin natin yan mga insan kung bakit natin sinabi na si President Bongbong Marcos ang campaign manager ng PDP laban. Bago natin ipagpatuloy at magbigay tayo ng ating komentaryo at pag-usapan yung ating mga dapat pag-usapan ngayong araw, hihiling lang po sana ako sa inyo at maglalambing lang na sana po i-subscribe po, mag-subscribe po kayo sa ating channel at i-hit nyo po yung notification bell para ma-update po kayo pag may mga bagong video tayo. At isang like po dyan mga insan, malaking tulong po yan dito sa ating channel. So ito na nga mga insan, ang una nating topic na mababa, sobrang baba ng trust rating ni PBBM. At in fact nga, sa sobrang baba niya nga, akala ko noon na si Gloria Macapagal Arroyo na ang hahawak ng titulo ng pagkababa ng trust rating dahil po yan doon sa Hello Garcia niya. Pero at mga kapalpakan po sa pamumuno niya. Pero mas may bababa pa pala sa trust rating ni dating President Gloria Arroyo. At ito nga ang nagkampiyon mga insan, si PBBM na 25%. So panoorin natin tong video na to, babagi ko sa inyo mga insan. Ito. Ready na ba ang lahat? Yan. Kasi ako naiinip ng marinig ang sasabihin niya na si PBBM. Sasagot yan si Claire Basahin natin yung sagot niya mamaya. Ang naging Pangulo ng bansa. Na-excite akong marinig na natatawa paano niya kaya ito sasagutin. Dati kapag usapang Duterte ang bilis makabi
Mio, pinakamababang rating sa lahat ng Pangulo ng bansa. Ready na ba ang lahat? Grabe mga insan, no? Pinakamababang ratings sa lahat sa lahat ng naging pangulo yan, ha. Biruin nyo, 25% mga insan. Yung dating President Arroyo, yan, kita nyo naman sa mga screen nyo, 30%. Si Aquino, 68%. Mas mataas pa nga si President Aquino sa kabila nung mga ano niya, no? Yung mga nangyari na kapalpakan din sa kanyang pamumuno. Pero pinakamataas sa lahat, all-time high po yan si Pangulong Duterte, 87%. Pero pinakamababa po talaga, si Marcos. Grabe, sobrang baba po niya. Talagang halos ayaw na magtiwala pa ng mga tao pagdating kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo mga insan, dito ko nakikita na kaya mas sobrang bumaba yung trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos dahil dyan sa ginagawa niya sa mga Duterte. Kasi kung hindi po niya yan ginawa na, kumbaga, kahit magagalit sila ni Sara Duterte, ni VP Sara Duterte, at kung hindi niya lang ginawa yung pinadala nila si Tatay Digong sa The Hague, Netherlands. Kumbaga, kahit magkagalit sila ni VP Sara Duterte, tinuloy niya lang yung trabaho niya kahit wala naman siyang proyektong pinapakita sa taong bayan. Siguro hindi po ganyan kababa yung magiging trust rating ni PBBM mga insan. Baka medyo mataas ng konti dyan. Sabihin natin, pumantay lang siya kay Arroyo, kaya mag 27% siya. Pero ganun na rin ang insan eh. Diba? Akala kasi nila na kapag naibigay nila yung kahilingan ng mga humahabol kay Tatay Digong Duterte, mas lalong aangat at babango yung kanila mga pangalan sa taong bayan. Hindi nila alam na majority ng mga Pilipino is gustong-gusto yung pamumuno ni Tatay Digong Duterte. At yung mga ayaw lang sa pamumuno ni Tatay Digong Duterte, sino pa nga ba? Yung mga gumagawa ng illegal. Yung mga mayayaman na hinabol ni Tatay Digong Duterte para makapagbayad sila ng tax, na maayos na tax. Yung mga kurakot ng mga tao nasa gobyerno na hindi na nakaporma basta-basta dahil po sa mga batas na isinulong o sa pamamalakad ni Tatay Digong Duterte. Mga drug lords, mga adik, mga kriminal, yan po yung mga ayaw kay Tatay Digong Duterte. At higit sa lahat, yung mga tinaguriang terorista dito sa Pilipinas, yung mga makakaliwang grupo, yung CPP, NPA, NDF, diba? Kasama na yan sila Castro, yung mga kabataan, teacher, sila Castro, sila Franz Castro, sila Manuel, yan po yung mga pinangalanan at sila po yung namamayag pag naulit ngayon. Diba? Pag nakikita nyo nga sa hearing sa Congress, talagang frontliner sila kasama si Paduano. Nasabi nga ni Ka Eric, dating Sparrow. Yun po yung sabi ni Ka Eric, hindi po nanggaling yan sa akin mga insan. Sinasabi ko lang po dito, yung binabalita lang din po ng SMNI. Kasi yung SMNI po yung higpit na talagang kumakalaban sa kanila nun, mga insan So ito yung naging sagot ni Claire Castro dyan mga insan. Basahin natin yung sinabi niya, yung sagot niya about dyan sa mababang trust rating ni PBBM. Ito sagot niya, i-quote natin. Hindi po nababahala ang Pangulo sa anumang rating sa survey. Ang Pangulo kahit anuman ang rating, mataas, mababa, magpapatuloy siya sa kanyang trabaho. Hindi po siya mapapahinto ng anumang survey. Basta ang gagawin lamang po ng Pangulo ay gumawa ng naaayon sa batas at magtrabaho ng tama. Walang joke, Claire. Yusik Claire Castro, insan. Nakakatawa ka naman, Yusik Claire Castro. Kailan pa nagtrabaho ng tama? Baka may tama.
Tama ba yun, insan? Tama ba yung mga insan? May tama, nagtrabaho ng tama o tinaman? Basta may tama siya mga insan. Nagtrabaho ng tama at naaayos sa batas. Kailan pa naaayos sa batas yung isurrender nyo yung kapwa nyo Pilipino sa mga banyaga at doon litisin? Kailan pa naaayon sa batas na kapag nagsabi ka ng iyong hinanain sa gobyerno, fake news ka na? Kailan pa naging naaayon sa batas na gusto nyong busalan yung mga taong gusto lamang marinig ang katotohanan, gusto malaman ang katotohanan galing dyan sa gobyerno? Yan ba yung sinasabi mong naaayon sa batas? Yan ba yung sinasabi mong nagtatrabaho ang Pangulo ng tama? O may tama na talaga? Ano ba talaga? Yusek Claire Castro. Ay nako, hindi siya nababahala. Kasi wala naman siyang pakailan mga insan eh. Kasi kung may pakialam ang Pangulo natin sa ating bansa at sa nararamdaman ng kanyang nasasakupan ng kanyang mamamayan, daming mamamayan, no? Basta mamamayan, di ba dapat gagawa ka agad siya ng aksyon para mapataas yung ratings niya? Di ba? Simple lang naman yan eh, mga insan eh. Gumawa siya ng paraan mapabalik dito si Tatay Digong Duterte, magkaisa ulit ang mga Pilipino, di ba? Pag ginawa niya kasi yun, magkakaroon ulit ng pagkakaroon ng pagkakaisa ulit kasi kapwa Pilipino, magtutulungan niya sa oras ng kagipitan, magdadamayan yan. Pawiin niya si Tatay Digong Duterte dito, ipaliwanag niya sa taong bayan kung saan napunta yung mga budget na pinagkukuha nila kung saan-saan, di ba? Tapos gumawa sila ng mga proyekto na mapapakinabangan ng taong bayan, lalo na yung mga flood control, bigyan ng tamang suporta ang mga magsasaka at yung mga mangingisda natin nang sa ganon makakuha tayo, makabili tayo ng mas murang pagkain. Yun mga insan. Hindi yung pagbibigay lang, puro bigay ng ayuda. Sabi pa nga ni Claire Castro, binibigyan silang pamilya, 3,000 daw sa buwan, 1 million, 1.5 million something na daw yung nabigyan nila ng tulong. Buwan-buwan po daw yan na 3,000. Tanong, sapat ba yun? Diba? Bibigyan mo ng tulong. Saglit lang naman yung mauubos. Yung 3,000 na yan, mga insan, sa totoo lang, hindi yan sasapat sa isang buwan na gastusin ng isang pamilya. Lalo na kung yung pamilya mo, di ba? Lalo na kung yung pamilya mo, meron kayong 4 na anak. Yung sa 2 anak nga lang ang ideal na kinikita ng isang nagtatrabaho. Ayon sa NEDA to mga insan 1,200 to 1,500 para mabuhay mo yung pamilya na yun. Yung sa minimum na nga lang na sinasahod ng mga manggagawa ngayon, hindi sumasapat. What more pa yung ibibigay mong ayuda na 3,000? Hindi mo nga sigurado kung 3,000 ba talaga yun. Di ba mga insan? O, ituloy na natin pa mga insan at pakinggan na natin yung sinasabi ko na ang Pangulong Bongbong Marcos ang pinaka political campaign manager ng PDP Laban. Kaya pala tumaas yung ratings ng PDP Laban dahil pala kay Bongbong Marcos. Pakinggan natin si Atty. Topacio sa kanyang sinabi. Eto na mga insan. Thank you so much. Kasi tingin ko ang pinaka number 1 na campaign manager, effective ang campaign manager ng PDP Laban ng oposisyon. Aha. Alam mo kung sino? Sino po? Walang iba kundi ang Pangulo natin, si Pangulong Marcos. Siya ang campaign manager natin. Kasi dahil sa mga ginagawa niya, tumataas ang rating ng oposisyon. Kasi nag-impuisit sa pamahalaan Grabe mga insan. Narinig nyo naman si Atty. Topacio. Hindi mo nang galing sa akin yan. Baka sabihin nyo, nagpe-fake news ako. At sasabihin nyo, ano ba naman to si Banat Insan? Pinapakalat ni si President Bongbong Marcos daw ang campaign manager ng PDP Laban. Kaya pala, nagkakawatak-watak na ngayon ng PDP Laban yung senatorial slate niya. Ngayon lang, recently lang mga insan, nakapanood ako ng balita na si Manny Pacquiao daw, nilaglag yung mga kanyang kasama sa alyansa. Dahil doon sa party list nila ang isinusulong doon ang
ini-endorso nila doon ay si Senator Bato at saka si Senator Bongo. Wala doon yung mga kasamahan nila. So nagkakalaglaga na. Si Amy Marcos at saka si Camille Villar na kay VP Sara Duterte. Si Francis Tolentino naman nagparinig doon sa post niya kay PBBM, kinumpara ang araw ni Duterte at yung gabi ni Bongbong Marcos, di ba? Para magkaugnay doon yung sa itim na advertisement niya ni Amy Marcos mga insan So, ano na nangyayari sa kanila? Di ba? Kaya, malaki talaga ang katotohanan dito na si Bongbong Marcos, yung campaign manager ng PDP Laban. Alam niyo mga insan, dahil sa ginawa po ni President Bongbong Marcos na pagtulong, o hindi natin alam kung tumulong lang o siya yung utak hindi natin alam mga insan kung siya yung tumulong lang siya o siya yung utak. Sabi ni Remulla, di ba, 4 sila ng plano, di ba, na mapadala si Tatay Digong Duterte doon sa Dahig, Netherlands. So hindi ko alam yung mga insan ulitin ko hindi ko alam kung siya yung pinaka-founder nila, siya ba yung pinaka-utak or kasama lang siya. Diba? Dahil sa ginawa niyang ganun, nag-alab yung mga damdamin ng mga tao at instant promotion yun, instant advertisement yun, o instant promotion niya doon sa mga PDP Laban. Dahil doon pang nangyari yun di ba, biglang bulusok, biglang sikat kagad yung mga senatorial slate ng PDP Laban at talagang umaarangkada sila ngayon sa ratings mga insan. So may ilang araw pa naman bago ang eleksyon, alam ko makakahabol pa yan at hindi pa naman nagdideklara din yung mga yung mga religious group natin May 3 malalaking religious group po tayo dito sa Pilipinas, kung hindi 3, 4, 10, basta marami po yan sila. Pinakamalaki yata yung, siyempre pinakamalaki pa rin Katoliko, so sumunod ata yung INC na alam naman po natin na ayaw niya ng kaguluhan, gusto niyan ang maayos at matitino na politiko at hindi yan nakikisawsaw talaga sa politiko hanggat maaari. Ang gusto talaga nila, yun nga, panawagan nila, di ba? Unity ulit, na lang, asikasuhin yung problema ng bansa instead na doon, ituloy yung impeachment. Kaso hindi sila nakinig at impeachment pa rin yung tinutuloy nila. So, hindi natin masasabi mga insan na mananalo yung buong PDP Laban. Pero sana, manalo, tingin ko naman, mananalo at ako'y tiwala naman na mananalo dahil magaling naman yung nila, yung political manager, yung campaign manager nila na si Bongbong Marcos at galing tuloy niya lang yung pagpapahirap sa mga Duterte para lalo pang mas bumango yung mga PDP Laban. So, hanggang dito lang mga insan. Maraming salamat sa inyong panonood at sana huwag nyo kalimutan na mag-subscribe. Wala naman pong bayad dyan at malaking tulong po yan dito sa ating channel. At paalam po, hanggang dito na lang po. Ingat po kayo palagi.